struck Gaza's only port, used principally by fishermen. Israelis and Palestinians in Gaza are spending a fourth night being bombarded by rockets and missiles as Israeli Defense Forces and Hamas militants continue fighting. Sa pagliyab ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas, pagkatapos atakihin ng militanteng grupo ang bayan ng mga Hudyo, walang awang pagkitil sa buhay ng mga inosente at pag-hostage sa mga sibilyan. Sila naman ngayon ang nako-corner pagkatapos salakayin ng mga pangunahing teritoryo nila na ang Gaza Strip. Hindi pa natin alam kung hanggang saan naaabot ang digmaang ito at kung sino pa ang maaaring makisali o pumanig. Ngunit alam mo ba na ang gera ngayon ay natutugma sa propesiya ni Nostradamus? Nakasaad rin sa Genesis ng Book of Noah ang terminong Hamas. Naglipa na ang mga katanungan sa ating isipan. Mga misteryo at kaguluhang hinahanapan pa rin ang kasagutan. Kaya maging mapagmasid at maging alerto dahil ang ating mundo ay nababalot ng elemento. Nananatiling neutral pa rin ang ilang Arab countries hinggil dito. Ngunit inaasahang pwedeng sumiglab ang gera o pangaalipusta sa mga Hudyo sa bansang Lebanon. Kaya binalaan at pinalikas na ang mga Israelis doon. Ang US naman ay nananatili pa rin naka-standby. Ngunit kamakailan lang ay nakipagtipo ng US President Joe Biden kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nagbigay rin ng pahayag ang nasabing presidente na magbibigay ang US sa Gaza ng humanitarian aid na nagkakahalaga ng $100 million. Medyo nababahala rin ng US sa hiling rin nila na sana maging minimal lang ang pinsala sa rehiyong ito. Ang Egypt ay medyo dumidistansya na rin sa Hamas ngunit nagbibigay rin sila ng humanitarian aid sa mga naipit. Walang problema sa Israel ang tulong na manggagaling sa border ng Egypt papuntang Gaza kumpara lang ito sa mga sibilyang nadamay sa kaguluhan. Ngunit kung may sospecha sila na ang mga kargamentong ito ay kaduda-duda, ay walang kaabog-abog na haharangin at sisirain. Ang isang superpower nation naman na Russia ay nananatiling neutral din patungkol dito. Pahayag ni Putin na mananatili ang matatag na relasyon nila sa mga Arab countries. Dagdag pa niya na papairali nila ang maximum tolerance para subuking makamit ang kapayapaan. Ngunit may gera rin silang inaatupag kontra Ukraine na kung saan medyo hindi pumapabor sa kanila. Ang gera ngayon ay tumutugma sa prediksyon ng tinatawag ng ilan na Prophet of Doom. Walang iba kundi si Nostradamus. Nakasaad sa Les Prophecies o sa sulat na The Prophecies ang nasabing gera ngayong 2023. 7 months the Great War, people dead, of evil doing. Akala ng karamihan na ang sinasabing gera ay ang paglusob ng Russia sa Ukraine na nangyari noong February 2022 at patuloy pa rin ngayon. Binanggit mismo ni Nostradamus ang 7 months. 7 months the Great War, people dead, of evil doing. Pwedeng nangangahulugan ito na magtatagal ng 7 buwan ng digmaan. Kapag narinig ang pangalang Nostradamus, abay naiintriga ang mga tao, lalo na sa mga mahilig sa conspiracy. Ilan sa mga propesiya niya na sinasabing tugma o nagkatotoo ay ang Hiroshima and Nagasaki bombing, Chernobyl disaster, the rise of Adolf Hitler, JFK assassination, Gangnam Style, 9/11 bombings at marami pang iba. Karamihan sa mga propesiya niya ay patungkol sa natural disaster tulad ng kalamidad at mga paggunaw ng mundo. Ang masasabing pinakasikat na prediksyon niya ay ang 2012 Doomsday na ginawan pa ng pelikula at kumagat sa takilya. Ngunit halata naman na hindi naganap ang nasabing propesiya dahil 2023 na ngayon at eto tayo, naghihirap pa rin sa mundong ibabaw. At kung usapang propesiya, alam mo ba na ang terminong Hamas ay makailang ulit na nabanggit sa Biblia? Ang makalumang translation ng Hamas ay violence o pwede ring isalin bilang robbery o injustice. Magkasing kahulugan lang halos at tumutugma sa kasamaan o kasakiman. Sa Genesis 6:11 na The Book of Noah ay nakasaad na,
Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Ngunit sa Arabic naman ay iba ang kahulugan nito. Ang termino ng organisasyon Hamas ay nangangahulugan Islamic Resistance Movement. Ang salitang ito ay inihahambing sa lakas o katapangan. Ngunit maituturing ba na katapangan ng pagkitil sa mga inosenteng sibilyan na walang kalaban-laban? Kaya karamihan sa buong mundo na nakasubaybay sa digmaang ito ay nakasuporta sa Israel at ang kanilang agenda. Binomba ng binomba kaya lumiliit na ang area ng kanilang pagtataguan. Ang Israel Defense Forces ay patuloy rin sa pagbibigay ng update at pagsugpo sa misinformation na kumakalat di umano na nagmula sa Gaza. Tulad ng pagbomba sa isang hospital na nagresulta sa napakaraming binawian at napinsala.